Another day, another content na naman today. Ngayong araw nga ay nakaschedule kaming umalis ni Amara. Dahil schedule nga namin magpipinsan na mag-boodle fight at mag-banding na rin. Dahil medyo malayo-layo nga, abay syempre, meron naman kaming mga dalang damit. Dahil dapat nga mga kapatid ay lagi kang handa, lalo na kapag meron kang bata. Request na nga lang ako sa aking asawa na ihatid na kami hanggang dun sa aming pupuntahan. Sabi ko nga ay mahirap mag-commute dahil marami akong dala. Kung nga ay dun na nga ako dediretso sa bahay ng kapatid ko since malapit nga lang din dun ang bahay niya. Dahil medyo na late nga kami ng gising, hindi na nga rin kami nakapag-asikaso ng aming almusal. Kaya nga sabi ko ay maghanap na lang muna kami ng makakainan. Dahil palagi nga kami nadaan sa parting to mga kapatid. Meron na nga kami ditong suking kainan. Meron na nga rin kaming pinag-usapan ng kapatid ko. Sabi nga ay magkita na nga lang kami dun sa may Olivares, tapos dun na lang din kami kakain ng tanghalian. Kaya nga lang sabi ko baka nga gutom na rin tong mga kasama ko. Ito nga mga kapatid yung order ng asawa ko, dinuguan. Kanya nga ay para nga daw siyang nagki-crave dyan. Habang ako naman mga kapatid, syempre yung comfort food ko, yung tinola. Sabi ko nga mga kapatid parang masarap ng magsabaw ngayon. Kasi dito nga sa kinakainan namin mga kapatid medyo maaliwalas at presko. Maganda nga rin mga kapatid na kumain na nga muna kami para nga kako bago kami bumiyahe. At papaano, meron na rin laman yung tiyan namin. Tapos na nga rin namin kumain mga kapatid di bumiyahe na nga rin kami kaagad. Dahil meron pa nga mamayang trabaho yung aking asawa. Doon na nga rin kami sa lugar kung saan namin hihintayin yung kapatid ko. Yan nga mga kapatid nililibang-libang ko nga muna dito si Amara. Dahil alam niyo naman kapag ka mga bata, hindi talaga yan sila mapipirme sa isang tabi. Dito nga mga kapatid naka-order na nga kami ng aming kakainin. Sabi nga dyan ng asawa ko busog pa nga daw siya. Dahil sabi nga ng kapatid ko oras na nga rin daw ng tanghalian. Kaya nga hindi pa rin siya nagpaawat, umorder pa nga rin siya. Sabi niya nga ipinag-take out niya na nga lang daw yung asawa ko. Para nga daw kahit papaano pag uwi may kakainin nga daw siya. Ayun nga mga kapatid, ang ending, siya pa nga rin ang umubos ng mga pagkain namin. Tina nga lang mga kapatid dahil konti nga lang yung in-order namin. Kaya wala naman na sayang at naubos din namin. Dito nga mga kapatid, paalis na nga rin kami. Di ko nga dyan mag-commute na nga lang kami papunta dun sa aming mga pinsan. Kaya nga ako hindi rin malate itong aking asawa. Dahil may pasok pa nga siya mamayang alauna. Ayun nga mga kapatid, dito na nga kami maghihiwa-hiwalay. Di ko nga mag-iingat nga siya sa biyahe niya. Di ko nga depende ng matagal basta wag lang makapag-git-gita. Mahirap na nga mga kapatid. Kaya nga sabi ko sa kanya mga kapatid, ako siya bumiyahe hingin niya ang protection ni Lord. Dito nga mga kapatid, nagpatuloy na nga kami sa biyahe. Natutuwa nga ako ditong kay Amara. Kala mo naman kung saan siya pupunta, talaga namang ngumingiti-ngiti pa sa camera. Masarap talagang pagmasdan ng mga ngiti ng mga bata. Sobrang pure at sobrang totoo lang talaga. Sa mga punto nga to mga kapatid, nakababa na nga kami dyan ng tricycle. Nagpapatuloy na nga rin kaming lumakad para makarating kami dun sa aming pupuntahan. Nung nga kami makarating sa pupuntahan namin mga kapatid, madadaanan namin itong tindahan ni Aling Tessie. Alam nyo ba mga kapatid, siguro elementary pa lang ako, tindahan na talaga to ng mga ulam. At pati nga mga merienda. Makakabili ka nga lang dito sa halagang 10 pisong ulam. Tapos yung mga merienda katulad ng turon at saka lumpia, minsan nga may maruya pa. Mabibili mo lang yon sa halagang 5 piso. Grabe mga kapatid, no? Nagtaas na nga yan sila mga kapatid kasi naalala ko nung elementary ako, ang mga paninda nga nilang mga ulam ay nagkakahalagang 5 piso lang. As in grabe mga kapatid, yan talaga ang isa sa mga naging parte ng aking pagkabata. Hanggang ngayon nga ganun pa nga rin yung mga paninda nila. Ayun nga mga kapatid, nakarating na nga kami dito sa bahay ng aking mga pinsan. Hindi nga to yung una kong vlog na napakita ko tong bahay nila. Pero every time nga na napapadayo at napapapunta ako dito nakaka-inspire naman talaga. Nakaka-inspire ba sa pagka-aesthetic ng bahay? Iko nga dyan sa kapatid ko ay magpahinga nga muna kami ng kaunti pagkatapos tsaka kami pupunta ng palengke. Mamili nga ng aming kakainin mamaya sa aming boodle fight. Nakakatuwa nga mga kapatid dahil nagtimpla nga kami ng juice. Dahil nga ayaw namin mabitin at walang pitchal na malaki, dito na lang kami nagtimpla. Pagkatapos nga lang din namin ng merienda mga kapatid, kung ano man ang mapag-usapan sa aming boodle fight agad na rin kaming umalis. Para nga kako ay makapag-asikaso na at hindi naman kami gabihin masyado. Nakakatuwa nga tong si Amara talaga naman laging nakasama. Di ko nga iiwan na nga lang kami, abay ayaw naman pumayag. Na nga rin ako mga kapatid nakapag-video pa ng matagal kasi biglang nalobat yung cellphone ko. Mga kapatid, pagkagaling nga namin ng palengke, bumalik na nga rin kami agad dito sa bahay ng aking pinsan. Tapos ayan nga lang yung mga kaganapan, nag-video okay lang kami, tapos nag-bonding, nagkwentuhan. Napakadami nga rin naman talaga naming mga napagkwentuhan dyan, mga kadramahan, mga katuwaan. Sabi ko nga mga kapatid, dumayo na nga ako ng hiram ng kalan. Sabi ko nga uumpisahan ko na ang pagluluto para nga kako hindi na magtagal at magawa na namin ang aming mga pinag-usapan. Yun na nga ang mag-boodle fight. Hindi nga kami kompleto mga kapatid na magpipinsan, pero sana next time nga kompleto na kami. Dito nga mga kapatid nung uminit na nga yung kawali inilagay ko na nga yung langis. Pagkatapos nga mga kapatid inilagay ko na nga ang bawang. Hagis na nga rin ng sibuyas. Nalo-halo ko nga lang yan dyan mga kapatid at hihintayin nga lang natin yung mag golden brown. Siyempre mga kapatid, ako lang ba yung gusto ko yung kapag ka nagigisa ko yung amoy na talaga. Siyempre mga kapatid, hindi ko hinihintay matusta at ilalagay ko na rin yung manok. Sasangkot siya nga lang natin yan ng matagal-tagal para medyo lumabas yung lasa. Pagkatapos nga mga kapatid hinalo-halo ko nga lang yan dyan. Para nga kako hindi naman siya masunog. Alam nyo ba mga kapatid, ako'y natutuwa nga magluto dito sa kusina ng aking pinsan.
Ipapakita ko sa inyo, napaka-organized naman yan. Kanya nga dyan mga kapatid ay paninindigan niya nga daw ang pagiging aesthetic. At talaga namang yan lang naman daw ang kaligayahan niya. Kung makita nga daw mga kapatid na may naipupundar siya kahit papaano. Bay nakaka-inspire naman talaga mga kapatid at nakakatuwa. Sabi nga 'di ba mga kapatid, malayo pa pero malayo na. Kaya nga nakakatuwa nga mga kapatid. At the same time nakaka-proud din naman talaga. Di man ganun kalaki mga kapatid pero at least umuusad 'di ba? Kaya iba talaga mga kapatid kapag araw-araw kontento. Maliit man o malaking bagay yung natatanggap mo. Bukod sa daily kontento ka, magiging thankful and grateful ka. Dito nga mga kapatid, hindi ko na nga naisa-isa sa inyo kung paano ko niluto tong adobo sa gata. Dahil nga biglang nag-iyak si Amara at walang makapagpatigil sa kanya. Ayan nga mga kapatid, ang recipe natin today, chicken na adobo sa gata na may konting sipa. Dahil nilagyan ko nga yan kapatid ng konting sili. Kaiga-iga nga lang nan mga kapatid, naghain na nga kami. Ito nga mga kapatid yung pagkain namin ngayon. Hindi nga siya super bongga pero yung banding iba. Sa simpleng gabi nga yan mga kapatid, napakadami naming napag-usapan, kwentuhan, at napakaraming ang tawanan. Ito lang naman yung naging ganap namin sa araw namin mga kapatid. Ano ba yan mga kapatid, nakapaghain na. Kain po tayo mga kapatid. Bukas ulit. Follow for more.